mga kababayan. Kung naalala nyo po, kahapon ay naibalita natin yung pag-amin nitong si Chis Escudero sa kanya pong donor, mga kababayan, na 30 million pesos na ipinagbabawal po ng ating batas, mga kababayan, under po ng Omnibus Election Code, na kung saan ang isang may kontrata po sa gobyerno, mga kababayan, ay bawal po na magbigay ng donasyon sa isang politiko or bilang isang partisan or bilang isang sila po ay makikinabang sa huli, mga kababayan. Etong si Villanueva ay nagyayabang pa, di ba? Naalala po natin, mga kababayan, na wala daw po siyang kilala o wala daw po siyang nababalitaan na senador na, mga kababayan, ay may kaugnayan po dito sa Ghost Flood Project. Oh. At subalit ngayon, mga kababayan, tila iisa po ang kanilang maaring kahantungan nitong si Chis Escudero sa kanilang pagiging mayabang, arugante, mga kababayan. So dahil lumalabas po sa isang artikulo or sa isang balita na itong si Villanueva ay nakatanggap din, di umano, mga kababayan, ng 20 million pesos nung 2022 election campaigns ayon sa PCIJ. Ito po yon, mga kababayan. Alis ka muna dyan, Bad. Ayan. Ayan o, sabi dito, New San Jose Builders Inc. nag-donate ng 20 million kay Senator Joel Villanueva noong 2022 election campaign ayon sa PCIJ. Di ba sabi ni Villanueva noon, no contribution for purposes of partisan political activity, mga kababayan. Ito yung sa Omnibus Election Code, be made directly or indirectly by any of the following natural and juridical person who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its division, mga kababayan, under ng Omnibus Election Code Section 95. At alam naman po natin, yung balita hinggil dyan, mga kababayan, ang penalties po ay hindi bababa, mga kababayan, sa 1 taon at syempre hanggang 6 na taon na pagkakakulong or perpetual disqualification to hold any office. Diba? Oh, nasa na ngayon ang yabang ni Villanueva na sinasabi niya wala siyang nare-receive, mga kababayan, na anumang wala siyang kinalaman. Ba, syempre, sino ba namang aamin, di ba? Meron ba namang aamin, mga ka-GP Natics? Ngayon nga, nag-iingay sila nung si Pangulong Bongbong Marcos kasi nakita ko ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos parang crime buster. Di ba? Parang talagang sa huling 3 taon ng kanyang pamamahala, mga ka-GP Natics, ay talagang walang takot itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sana nga, mga kababayan, itong si Ping Lacson ay pangalanan niya na rin yung iba pang mga kontraktor, yung mga ibang mga senador na mga kasangkot dito. Dahil itong si, mga kababayan, itong mismong si JB Ejercito ang nagsiwalat po sa mga ito. Sabi dito, Villanueva got money from government contractor. Ejercito, Padilla, corporate donors exceed limits, mga kababayan. Kasama din si Padilla. Oh. In last year's national elections, Senator Joel Villanueva reported receiving 20 million in campaign donation from a corporation holding an active government contract based on government documents. The Omnibus Election Code prohibits candidates from receiving donations from natural or juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services or to perform construction or other works. Ibig sabihin, mga kababayan, sabi nila, hindi naman kasama sa
sa tawag dito, sa 15 contractors itong nag-donate kay Villanueva. Mga kababayan, ganun pa man, hindi siya nasa top 15, pero kung ang contractor na ito, mga kababayan, ay meron po silang kaugnayan sa gobyerno na nagtutustos ng mga pangangailangan ng gobyerno, they are not allowed to donate any amount directly or indirectly. Mga kababayan, ibig sabihin, monetary or goods. Hindi sila pwedeng mag-donate sa isang politiko. 'Di ba? In the end, na pwedeng magamit, mga kababayan, na maaring makinabang sila, 'di ba? Sa yung PCIJ, makinabang po sila dito sa politiko na 'to. Oh, kagaya nga po ng pagkuha ng mga proyekto, mga kababayan, sa kanila, 'di ba? Baka hindi na nga dumaan sa bidding, o sige, kayo na kaagad. O sabi dito, mga kababayan, Senator Joseph Victor J.B. Ejercito and Robin Padilla, along with losing candidate Richard Gordon, also reported receiving corporate donations that exceeded limits set in COMELEC Resolution Number 10772 and the Corporation Code of the Philippines. The 2022 election saw the first implementation of the revised Corporation Code of the Philippines, setting clear guidelines on corporate donations based on the COMELEC resolution that was issued based on the new law. The donation should not exceed 5% that corporate donors' taxable income the year before the election. The new San Jose Builders has project with the NHA, mga kababayan. Ito nga, 'di ba? At nakita ko pa nga ata si Pangulong Bongbong Marcos ngayon nagpunta dun sa Bulacan, mga ka-GPnatics. At talagang sobra po siyang disappointed, 'di ba? Sa nakita niya, kasi yung mga project daw dun sa Bulacan, mga kababayan, yung mga flood control project, mga ampaw, yung mga semento. Ay, alam naman natin, kapag mga ampaw, kulang po, mga kababayan, sa materyales, imbis na siguro yung 'di ba? Yung semento, mga kababayan, imbis na 4:1, 4 na buhangin, isang semento, ang ginagawa, mga ka-GPnatics, isang semento, 8 sako. 'Di ba? Matindi po 'yon. Talagang ang lalabas doon, ampaw na ampaw. Kaya kapag halimbawa, yung malakas na ulan, mga kababayan, o malakas na pagbaha, talagang tatangayin yun. Magkakrak kaagad yun. Diba? Akala ni Joel Villanueva, mga ka-GPnatics, ay ligtas na ang loko. Ang yabang-yabang pa. Wala naman ako naririnig. Wala namang kinalaman. Wala nga hindi kasabwat dito yung mga senador. Wala tayong problema. Sabi niyang gano'n. Yari ka? Sila pala mismo ni Escudero. Umamin si Escudero, mga kababayan. 'Di ba? Umamin siya na sinabi niya talaga na 30 million on the record, mga kababayan. Alam niyo na gets ko yung gustong sabihin diyan ni Escudero mga kababayan. Kaya lang nadulas ang loko Sa gusto niya magmayabang, sa gusto niya na ibato yung issue sa ibang tao, sa mga kongresista, siya ang napulaan dahil napaamin ng loko, mga kababayan. Kaya dapat mag-ingat-ingat kayo, ha? Mag-ingat-ingat kayo, mga senatong, mga senatong. Dahil sana po, mga kababayan, itong COMELEC, 'di ba? Gumawa po ng paraan o mag-imbestiga dito, mag-motu proprio investigation. Para makita nyo kung sino yung mga senatong, yung mga kongresista diyan, mga kababayan, na tumatanggap po ng mga donasyon na meron namang kontrata sa gobyerno. Grabe naman ang pagiging ninyo. Kaya nga, mga kababayan, sabi ko pa, dito, hindi mo paniniwalaan na ang isang tao na nagbigay po sa iyo ng donasyon, mga kababayan, ay hindi po umaasa na sila po ay balikan ng sangkatutak na pera pagdating ng panahon pag nanalo po ang mga senador na ito o mga politiko. 'Di ba? Alam naman natin dito sa Pilipinas uso ang utang na loob. Kaya pag nanalo, hindi ka mananalo kung wala kaming ibinigay sa iyo nung nakaraang eleksyon,
Kaya nga, kailangan pagbigyan mo kami dito. Diba? Oh. Sabi ni Ajak Ambo, 9105, di rin ako nanonood kay Bagtit kasi sobrang insecure sa ibang BBM vloggers kasi never na lumaki ang channel niya kahit matagal na siya sa vlogging kaya naninira na lang sa kapwa. Yun naman ang pangit kapag maninira tayo ng kapwa, mga kababayan. Alam mo, mas maganda magtulungan, di ba? Kaysa yung magsiraan. Ako, kung sa akin naman, ako, mas gusto ko yung soloista. Mas gusto ko yung soloista, wala talaga ako magiging problema. Kasi ako, hindi ko nahilig yung lumabas eh. Tapos na ako dyan sa mga ganyan. Hindi na ako mahilig yung paglalakwatsa, mga kababayan. Kasi may problema na ako sa mata ko eh. So, mas gusto ko yung sa bahay na lang ako para wala akong maging problema, no? Sarili ko na lang kilos ko. At saka sa ano rin yan, kung paano mo pakisamahan. Kasi yung salita, minsan, kaya tawag dito, hindi ka tinatangkilik ng mga tao kasi nakikita nila na ikaw ay may may pagkabastos, may pagkamayabang, ganito, ganyan. Pero tayo, hindi tayo naninira, mga kababayan. Kayo naman ang nakakakita niyan, hindi naman ako ha. Kayo nagsabi diyan, binasa ko lang, di ba? Adjak mo. Oh. Sabi niya, Amy Rose Lictawa, nay na, dugyot dagita da duwa nga senador nga dagita. Oh. Death of gratitude forever, parang wedding vow still death. Kaya nga mga kababayan, di ba? Lagi yan dito sa Pilipinas Kaya nga walang asenso ang Pilipinas dahil po sa nangyayari na ganyan. Na lagi na lang tumatanaw ng utang na loob. Ako, sa totoo lang, okay naman ang utang na loob. Pero mga kababayan, kapag ang utang na loob ay alam mong hihilahin ka pababa, sana naman lang, no? Huwag ka nang kumuha ng responsibilidad or huwag ka nang kumuha ng utang na loob mo sa mga tao. Not unless, mga kababayan, kung talagang gahaman ka rin, kaya gusto mo, sige, akong bahala sa'yo, bigyan nyo ako, mag-donate kayo sa akin, pagdating ng panahon, tulungan ko kayo. Ma'am Malot, sabi ni Helen Octaviano, I'll scratch your back and your scratch mine. Ganyan ang politics. Kaya nga, mga ka-GPnatics Diba? Kung saan sila makikinabang, nandoon sila. Diba? Kaya itong mga, nasanay din kasi, itong mga nagdo-donate na yan, kasi alam nila, mga kababayan, in an event, diba? In the near future, ganun talaga ang mangyayari Diba? Alam nila na papakinabangan nila itong mga to, kaya kailangan sila ay mag-donate sa mga tao na to para pag nanalo, nga naman, mga kababayan, tiba-tiba, biruin mo 30 million, naging 5.4 billion. Oh. Ano pangalan ni End Times? Sa ano? Kasi yung pangalan dito, yung mga yung mga user nyo, kakaiba no? Sabi niya, di ko kaya't ni Bagtit, nagbastos, dingiwat na wen. Ganun talaga, mga kababayan. Magkakaiba naman po talaga tayo. Ako minsan nagmumura din, pero ayoko talaga yung magmumura ako na, kumbaga, galit ako. Gusto ko magmumura ako, mga kababayan, dahil napamura lang ako kasi natutuwa ako. Diba? Yung masasabi ko, kinda na Japan na. Ganon. Dinadaan ko talaga sa tawa, pero yung mumurahin ko dahil ko na murahin yung isang tao, ayaw ko nung ganon. Pero na lang talaga siguro, may pagkakataon na may minura ako diba? Pero yung minura ko, minumura din ako dito sa comment section, mga kababayan. Yun, pwede lang yun. Pero minsan-minsan lang, wag palagi. Wag naman yung magmumura tayo marami kasi naiimpluwensya natin yung mga nanonood sa atin. Mahirap yun. Oh. Sabi ni Wawalina o Wawalicious, utang na loob at the expense of Filipino people's money. Mga kababayan, wala tayong magawa dyan. Kung tayo lang ang nasa pwesto Kung tayo lang ay pwede napalitan yung mga senatong na yan, mga kababayan. Diba? Kaya lang, yung utak natin hindi pa rin na sapat para para sa trabaho na yan. Hanggang dito lang tayo magbunyag ng katiwalian ng mga ito. Diba? Nandito tayo para magsiwalat ng kanilang mga itinatagong karumal-dumal
na ewan. Yari ka? Oh. Sabi ni Tita Josephine, minura kami ni Bagtit kaya hindi na ako nanonood sa kanya. Yun lang, mga kababayan. Pangit yun. 'Di ba? Ako nga sa totoo lang, nung kasagsagan ng Sabungero case, ang daming nag-message sa amin, ang daming nag-comment sa akin, mga kababayan, na bad. Bad talaga yung kanilang mga sinasabi sa akin. Kaya lang sabi ko, hindi ko ibabalik na mumurahin ko kayo. Kasi, viewer kayo mahal ko kayo. Alam ko, ngayon lang hindi tayo nagkakasundo dito sa ating sa content kasi minsan ako 'di ba? Balanse ako, buwabanat ako dito, buwabanat ako dito. Pero mga kababayan, darating ang panahon na magkakaisa ulit tayo ng gusto. Parehas tayo ng tawag dito ng panig. Oh, syempre magkikita at magkikita pa rin tayo. Ang liit ng social media, yung paikot-ikot lang kayo dyan. Tapos mumurahin mo yung tao, pangit yun. Mga kababayan, at alam natin, ang bread and butter natin bilang isang vlogger, okay? Bago tayo dumako dun sa isang topic natin, tayo bilang isang vlogger, bread and butter namin, kayo, mga kababayan, bakit mo naman mumurahin yung tao na yan? Ako nga kahit nga DDS halos ayaw kong murahin, di ba? Ayaw kong patalisikin dito o ayaw kong i-time out, mga ka-GP Natics. Kasi nga, kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa kanila, hindi naman tayo lalago. Di ba? Natural lang tayo minsan ay makriticize din kasi hindi naman tayo perfecto Di ba? Meron talaga tayong differences. Pero, wag umabot sa mumurahin natin yung viewers, followers natin, subscribers natin. Kasi yan, mga kababayan, mahal na mahal tayo niyan, di ba? Ma'am Corayans, thank you so much po sa pag-share ng blessings. Salamat. Bahala na po si God na magbalik sa iyo niyan. Sabi niya, Fel Tatlong Maria, Boss GP, sana mabati mo naman ang lola, watching ako palagi. Oy, Fel Tatlong Maria, binabati po kita ngayong hapon Kamusta ka po? Sabi niya, Ma'am Alin Arsenas, ganyan ang mga politikos na walang kakontentuhan sa buhay. Kaya nga mga ka-GP Natics, no? Mahirap talaga yung sitwasyon natin kasi maraming mga politiko mayaman na nagpapayaman palalo, 'di ba? Sabi ni Ma'am Yuki Sawaki, kahit noon ayoko diyan kay Bagtit. Tayo naman magkakaiba talaga tayo. Meron namang mga tao na gusto din kay Bagtit. Hindi lahat ayaw sa kanya. 'Yun ang nakikita ko. Ay, si end time, si Maki Kwan pala to. Iba kasi yung pangalan nyo, sorry Maki Kwan na dati, Kabsat GP second account. Okay, thank you so much. Si Bayad Bay, minura niya din ako. Naku po, mga kababayan niya, mga bastos. Walang mga modo, pagkatapos kayong pakinabangan, di ba? Mga GP Natics. Ako siguro kahit na galit na ako sa inyo, kahit pikon na ako, bibihira ako talaga magmura. Kumurahin ko mga kayo, siguro pabiro pa rin. Hindi kasi talagang sobrang binabouch ko po kayo. Sobrang ako ay, kumbaga sabi ko nga, utang ko ang lahat sa inyo. Hindi angat siguro ang buhay ko. Ang buhay namin, ng pamilya ko, ang buhay po ng mga kapatid ko, ng magulang ko kung hindi dahil sa inyo. Nasa inyo lahat yan. Kayo ang may gawa. Diba? Sinuportahan nyo ako. Ako nandito lang naman. Just like Tayatan, may mga push na minsan di ko naiinigan, pero di ako affected and scroll up lang, di ako nag-unfollow. Love ko siya Yun, mga kababayan. Okay, so next topic tayo. Pag-usapan naman natin mga ka-GP Natics. Basta ito mga senador na to lagi natin naabangan at lagi po natin titingnan ang kanilang mga performance. Baka mamaya mga kababayan, tayo ay pinapaikot lang ng mga ito. Akala nila, bilog mga kababayan ng mundo Akala nila lagi silang nasa taas, pero darating ang panahon, ang mga taong ito ay pagsasawaan, ang mga taong ito ay mga kababayan, sila din po ay mananagot po sa ating batas. At sana nga, yung batas na yan ay sa lalong